Good day guys, welcome to my channel, The Naturalist Precis TV. I am Preci, welcome back. Magpaiba naman tayo ng pag-uusapan. Ito ay tungkol sa kung paano gagamitin ang mga books of accounts or columnar journals, columnar books, kung paano ito gagamitin dahil ngayon ay malapit na ang end of the year sa mga negosyong may kinalaman sa retail katulad ng sari-sari store, refilling station, water filling stations, mga merchandise or mga motorcycle shop, mga ganyan na mga businesses, para mabigyan ko kayo ng insights kung paano ba ito gagawin, ang paggamit nitong mga books of accounts or mga columnar notebooks. Dahil napaka-importante nito, maliban sa ito ay mga kailangan ng BIR na mayroon kang mga journals ng cash book, cash receipt book, at cash disbursement book. Ang first journal na gagamitin ay itong cash book. Napaka-importante nito kasi dito malalaman natin ang kanyang cash in at cash out ng cash flow ng iyong negosyo. At dito din natin malalaman kagad kung magkano ba yung cash on hand mo. Sa mga trading or retail businesses, mahalaga ang cash book para sa inyong mga negosyo. Either ikaw ay nagtitinda ng mga merchandise or kaya yung mga sari-sari store or nasa negosyo ka ba ng mga mineral waters, iyon ay ibinebenta mo naman sa mga consumers or customers. So, kailangan mo nito. Sa itong receipt book ay importante ang mga mayroon siyang mga supporting evidences. Kung out naman, cash voucher ang gagamitin. Tapos i-file mo yan ang voucher na may resibo din sa ilalim. So yun ang OR at CV, yung pagpasok at paglabas ng iyong negosyo. So ito ang mga kailangan sa ayong negosyo na mayroon kang makita kaagad na cash on hand sa iyong negosyo. Ang cash flow niya, malalaman mo kaagad kung ano ang sitwasyon ng iyong cash flow sa iyong negosyo. Yan ang kaibahan. Sa cash book, ginagawa ito in daily basis. So, araw-araw mo itong itala, lalo na sa gabi, pag mag-closing na kayo ng inyong mga negosyo, mag-count kayo sa sales, tapos itala nyo doon sa cash book. Ang kaibahan nito sa cash receipt book at cash disbursement book ay yung dalawa, hindi yun kailangan na araw-araw mo siyang itala doon. Pwedeng per month or per week, depende sa iyo kasi basis niyan yung cash book mo. Sa pagtala sa cash receipt book, kailangan mo ng 10 columns na journal. Bago ko pala makalimutan, sa cash book, hindi pwede ang credit or ang mga utang ilagay mo sa cash book dahil nga yun utang nga yun, hindi pa yun cash. Ang
mga utang, ilagay mo as cash sales kung nabayaran na. Ang entry sa cash receipt book ay galing sa cash book. Diyan mo kinukuha ang entry sa cash in niya sa cash book. Galing i-spread out mo doon sa cash receipt book spreadsheet. Pwede na ring tawaging ledger dahil marami ng columns doon. So, ito ang example ng cash receipt book. Pinaikli ko lang. So, sa entry ng cash receipt book, yung first column, lalagyan mo ng date. Tapos, mayroong particulars. At mayroon din column na mayroon siyang OR number. Tapos, may cash on hand na sa debit or in mo ilalagay. Tapos, mayroon siyang cash on hand. Mayroon din siyang cash sales, yung mga ano bang pumasok sa iyong negosyo. Siyempre, yung cash sales, yung other income. Kung halimbawa, mayroon kang piso wifi or piso coffee or ano ba yung mga services fees, halimbawa sa iyong mga repair shop, mayroon bang yung repair shop na service fees, o kaya mga may bank deposits or may capital na pumasok or other income, halimbawa sa sari-sari store, mayroon siyang mga empty containers or empty sacks. Yan ang ilalagay mo. Tapos, pag-add mo, i-add mo yung vertical para cash on hand. Tapos yung cash sales, i-add mo rin. Ipang-add mo lahat, breakdown ng mga data. Tapos, horizontally, i-add mo kung nag-coincide ba siya sa cash on hand. Siguro may mga 10 pages kung halimbawa mahaba ang iyong cash receipt book. Tapos, i-add mo yon lahat pababa. Ganyan ang pamamaraan galing sa cash book. Ang cash disbursement book ay yung mga cash transactions na lumabas galing sa yung daily cash transaction. So, ang mga lumabas, ano ba yung mga cash na lumabas? Siyempre, yung kumprada mo, purchases, lalabas yun kasi bibili ka doon sa mga paninda mo. So, yung mga gasto mo sa, halimbawa, nagutom ka, so, mayroon kang snack, so, ang ilalagay mo sa column na yan ay representation expenses. Tapos, ano pa ba, yung mga pamasahe mo, yung labor or freight and handling, yung magbubuhat ng mga paninda mo, siyempre, hindi mo naman yun i-free. Tapos, ano pa bang mga gasto, yung panggasolina mo, halimbawa kung may sarili kang sasakyan, gasolina mo, fuel, ganun. O ano pa ba yung mga iba pang mga gasto? Ang importante dito na bawat pagkumpra mo, i-separate mo ang purchases sa mga other expenses sa mga paninda mo. Yung anong pa bang other expenses, yung salary ng mga tindero at tindera, yung electric bill or water bill, isa yun sa mga expenses na may pasok mo sa cash disbursement. Sa sunod kong vlog, ang detalye ng entry sa cash disbursement book ang aking gagawin. Kasi nakagawa na ako sa cash receipt book nung una. At saka yung mga previous vlogs ko, paki-view nyo doon para may additional knowledge kayo tungkol dito. Sana like, subscribe,
hit the notification bell para sa mga other updates sa mga videos ko pa. Ang sunod na journal pala ay yung ikaapat na journal ay yung sales journal. Importante din ito guys, although hindi ito involve ang cash.